Narito ang mga headline news. Ayon sa biyaya ng Diyos, nitong huling linggo, mula Miyerkules hanggang Biyernes ay natapos ang Regional Church Ministry para sa Llanera, Nueva Ecija at Santiago, Bolinao. At ang tema ng pulpit message na ipinahayag nitong nakaraang linggo ay The Assurance of God's Children, mula sa Hebrew chapter 11 verse 1 to 3 at Mark chapter 11 verse 24. Magandang araw, narito ang OLMC News. Ayon sa biyaya ng Diyos, nitong huling linggo mula Miyerkules hanggang Biyernes ay natapos ang Regional Church Ministry para sa Llanera, Nueva Ecija at Santiago, Bolinao. Sa Llanera ng alas 5 ng hapon, nitong Miyerkules, ay tinipon ang mga remnants at mahalagang miyembro doon sa bahay ni Sister Annabel. At doon ibinahagi ang mensahe na mula sa Gospel Letter number 7 na may temang Paano Magpatuloy Mula Ngayon, mula sa John chapter 17 verse 11 to 12. At nakasentro rin sa pulpit message nitong nakaraang linggo na may temang The Assurance of God's Children, mula naman sa Hebrew chapter 11 verse 1 to 3 at Mark chapter 11 verse 24. Ganon din ang ginawa sa Santiago, Bolinao nitong Biyernes ng alas 5 ng hapon. Tinipon ng mga remnants at iba pang mga mahalagang miyembro sa bahay ng nanay ni Senior Deacon Val, na kung saan mayroong ding new believer na tumanggap sa Panginoon at siya ay si John Paulo. Sama-sama silang nagpuri sa Panginoon at pagkatapos, sila ay nakinig sa salita ng Diyos. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pagpapatuloy ng sistemang ito. Nawa ay patuloy tayong manalangin para sa mga regional churches, para sa evangelism at mission movement. At ang tema ng pulpit message na ipinahayag nitong nakaraang linggo ay The Assurance of God's Children, mula sa Hebrew chapter 11 verse 1 to 3 at Mark chapter 11 verse 24. Ipinahayag sa mensahe na bilang anak ng Diyos, importante na magkaroon tayo ng katiyakan sa ating pananampalataya at sa tipan na ating pinanghahawakan. Ipinahayag sa mensahe ay una, tayo ay maging tiyak na mayroon tayong kaligtasan. Magkaroon tayo ng kasiguraduhan na tayo ay anak ng Diyos upang hindi tayo madaya ni Satanas at magkaroon ng katiyakan na tayo ay ligtas na mula sa 12 problema. Ikalawa, tayo ay mayroon ng katiyakan na tayo ay pinatawad na mula nung tinanggap na natin si Jesus bilang Kristo sa ating mga puso. Ang pangatlong ipinahayag sa mensahe ay kailangan magkaroon tayo ng katiyakan sa ating panalangin. Kailangan mayroon tayong tipan at salita ng Diyos muna na pinanghahawakan bago tayo manalangin. At maniwala na anuman ang hilingin mo sa pangalan ni Jesus, manampalataya ka na ito ay natanggap mo na at ito ay mapapasa iyo. Ang apat, magkaroon tayo ng katiyakan na tayo ay ginagabayan ng Diyos. Lagi nating i-confess sa ating mga sarili na kasama ko ang Diyos at pinapatnubayan tayo ng Kanyang banal na Espiritu. At ang huling ipinahayag sa mensahe ay magkaroon tayo ng katiyakan na tayo ay tagumpay na. Kung saan, sa lahat ng sitwasyon, nawa, lagi natin tignan ng lahat sa mata ng gospel. Sa kabila ng krisis at problema, tayo ay matagumpay na dahil tinapos na ni Jesus ang lahat. Announcement. Mamayang alas 2 ng hapon ay Faith District Group Devotion Worship Offering. Mamayang alas 6 ng gabi ay Summit Meeting sa Hansarang Mission Church. Sa August 20, Martes, alas 7 ng gabi
ay Southeast Asia Online Evangelism School. Sa September 1, Linggo, alas 7 ng gabi, ay PRTS Online Evangelism School. Sa September 3 hanggang September 6 ay Mindanao Ministry. Sa September 9, Lunes, ang balik ni Pastor Kim sa Pilipinas. Sa September 10 hanggang September 13 ay Cabanatuan, Lanyera and Bolinao, Santiago Ministry. Sa September 19, Huwebes ay magsisimula na ang third quarter ng Korean Language Academy School. Sa October 25 ay PMC Anniversary Worship. At sa October 30, 31 hanggang November 1 ay Philippine Remnant Conference. Nawa, sa linggong ito ay magawa nating maranasan at matamasa ang 5 katiyakan ng pagiging anak ng Diyos. At dito nagtatapos ang OLMC News. Maraming salamat.